Yes, magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa hindi matapos-tapos na issue against the Armed Forces of the Philippines doon sa nangyayari sa Negros Occidental, na kung saan ay bawat sulok ng Pilipinas ay pinag-uusapan at itong mga progresibong mga grupo ay walang iba kundi kinokondina ang nagawa ng Armed Forces of the Philippines. So, paano natin matulungan ang Armed Forces sa pagpapaliwanag? Kasi ngayon, lumalabas sila ngayon na para bang sila yung masama sa paningin ng taong bayan. So, dapat sana talaga ang mga nasa gobyerno ipagtanggol nila ang Armed Forces ng Pilipinas. Tulad halimbawa, barangay captain, mayor, gobernador, congressman, senator, and most especially the President of the Republic of the Philippines, because he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Pero bakit hindi siya nagsalita pabor sa, kahit man lang hindi pabor sa Armed Forces, na nagsalita man lang siya na alamin ang katotohanan, but ang nagawa ng Armed Forces ay tungkulin nila na protektahan ang taong bayan. Dahil yung mga namatay na 19, sila ay kabahagi sila ng terorista. Unang-una, sila ay nakabaril. Sandali lang, ilagay ko lang muna ito at medyo bumababa. Okay, okay na. Bumababa pa rin, Sandali. Okay, so maganda na. So, sana tulungan natin ang Armed Forces of the Philippines. Dahil ang mga makakaliwa tulad ng Makabayan Black, hindi nila tinitigilan na batikusin ang Armed Forces na para bang lumalabas sila ang kalaban ng taong bayan. At sinasabi pa na alisin ang mga militar sa kanayunan. Tama bang sabihin nila yun? Nakasaad sa ating saligang batas na tayo ay protektahan ng kasundaluhan. Kaya nga sinisweldohan ng taong bayan ang sundalo para sila ay bantayan. Peaceful silang naghahanap buhay. Kaya lang, hindi ko rin maintindihan bakit ang national defense hindi niya kayang pagsabihan, sitahin, or humingi ng saklolo sa legislator. Ano ang solusyon ng mga nangyayari sa UP Diliman o sa sa University of the Philippines, saan man sulok ng Pilipinas, na pinahintulutan. Hindi lang talagang pinahintulutan, talagang hayagan silang nag-recruit. Sabi nga na mga estudyante sa UP
Basta first year ka, may recruiter. Kung hindi man professor nila, yung mga organized dyan sa loob ng universidad. Tulad rin sa PUP, ganun din. Pag first year ka, kina-classified nila ang mga estudyante sa first year. Maaring tatlo yung pag-classified nila. Ganito yung classification sa mga hindi nakakaalam paano sila ma-recruit. Kaya pagsabihan nyo yung magulang nyo yung estudyante nyo, at yung mga bata, kung marinig ninyo ito, unang entrada nila, kina-classified nila nang hindi nyo nalalaman na kina-classified kayo. Hatiin sa tatlo. I-identify nila bawat estudyante kung ano ang estado nila, ano ang kanilang background, at sila ba'y talagang may prinsipyo, talaga bang wala silang pakialam, yes lang alam nila, o talagang nakapokus lang sila sa pag-aral. So kung na-classified na nila yan, ito, walang pakialam sa mundo, iiwanan na nila yan. Ito, may galit sa gobyerno, kung may problema sa pamilya, ito na yung hinahanap ko. At ang pangatlo, maaaring ECDC, minsan galit sa gobyerno, minsan pabor sa gobyerno. So, babalikan nila yun. Second priority lang. Dito ngayon sila magpo-focus sa pangalawa. Pag nakuha na nila ang dalawa, for example, ang isang estudyante sa isang classroom, sabihin natin 30. So, 10-10. Or sabihin natin, may nakuha sila dito sa pangalawa na mga 12. So, yung 12 na yun, talagang imamantumanan nila yan. Hanggang sa makuha nila, yung talagang hindi makaya, ipupunta yun sa group 1, sa class 1. Tapos, babalikan nila yung class 3. Baka may makuha sila. So, ganun ang paglilinlang na mga organizer, lalo na yung mga galing university. Sabi nga nung nakausap ko sa Katubig na isang empleyado ng gobyerno, karamihan sir may gwapo at saka maganda at matalino pa. Okay. Itong mga batang ito yung nakuha nila dahil may galit nga sa gobyerno. Talagang nakuha na moldan nila. So kung mamoldan nila, i-deliver na nila yan sa mga kabukiran. Kunuhay mag-research. So research yun. So it's either coordinated sa professor or talagang gumawa lang talaga ng paraan na mag-research. So, bakit gwapa at saka gwapo? Kasi madaling makahikayat yun. Madaling makahikayat. Hindi na natin ipaliwanag kung bakit. Alam nyo na yun. Yung maganda at saka gwapo. Okay. Doon sa medyo... May bata ako kasi nag-surrender sa akin na may dalang armas noon dito sa Samar. Ang edad niya yata nasa 15 anyos siya pumasok ng NPA. Sabi ko, bakit mo nagustuhan sumama sa NPA? Kasi sir, ako tagdala ng bag nila. Pag naliligo sila, akong nag-aabot. So, yung batang yon, napagtripan niya, sumama. Hanggang sa hindi niya napansin, sasabihin na sa kayo, dad, wanted ka na sa sundalo. Huwag ka nang bumaba kasi delikado ka na. Papatayin ka ng sundalo. Sino bang hindi matatakot? So, nakagain na sila ng NPA. So, ang point ko dito, mensahe ko sa ating mga kababayan, sana naman tulungan natin ang AFP magpaliwanag na yung nangyari sa Tubuso ba yan,
Negros Occidental ay lehitimong inkwentro, mga kaibigan. Lehitimong inkwentro yun. So, alam niyo na kung paano ma-recruit. Sana naman tulungan natin. Ang hiling ko sa armed forces, lahat ng vloggers natin, yun magiging trabaho nila. Magpaliwanag sa taong bayan. Hindi naman yan against, dahil nagpapaliwanag lang naman kayo na mga nangyari doon sa anumang enkwentro. Pinapaliwanag lang ng ating mga kasundaluhan. Kasi mas magaling magpaliwanag ang kabila. Dahil ang gobyerno mahina dito. Bakit? Wala silang nilaan na pundo dito. Yan yung problema. Mabuti pa yung mga kakaliwa, yung nakukuha nila sa Makabayan Block, ito yung ginagastos nila sa research sa mga bundukan. So talagang talo ang gobyerno sa gerang ito, sa labang ito, because well-funded sila yung kalaban. Pero ang gobyerno not funded. Asan yung intelligence fund? Ha? Sana naman paimbestigahan nyo. Ang paimbestigahan nyo, nagagamit ba ng tama ang intelligence fund? Katulad kay Pangulong Marcos, mayroong 4.5 billion a year. Nagagamit niya ba yun? Nagagastos niya ba yun? Pag-monitor? Grabe, billion. Yung 100 million nga lang, sinilip ng Kongreso. Pero yung 4.5 billion, hindi sinilip. Anong klaseng gobyerno tayo? Anong klaseng gobyerno tayo? Kaya dyan ako nag-iinit. Tandaan nyo, habang may corruption, may NPA. Habang may Makabayan Block, may NPA. Habang may Communist Party of the Philippines, may NPA. Habang nandyan yung National Democratic Front organization nila, may NPA. Kaya tayo mga kabaro, huwag kayo magbilang ng NPA. Ha? Kasi yung binilang nyo, ilang beses na namin binilang yan nung nasa active pa kami na matatapos ng gera. Natapos na, nag-retired na ako, hindi pa rin tapos ang gera. Kaya never kayo magbilang ng NPA. Ang isipin nyo, bilangin nyo yung mga barangay na mga clear barangay. Yun ang bilangin nyo. Kasi pag nabilang yung clear barangay, iiwanan nyo na yan, dito kayo magpuko sa barangay, hanggat mawawala ang NPA, mawawalan sila ng source ng kanilang pagkain. Kaya ang hirap naman sa atin, ang daming matatalino sa atin. Alam natin yung aquarium theory, alam natin yung white paper theory, and yet, we did not apply. Yun yung masakit eh. Kaya nga sabi ko nga, to recall with, to recall with, nung nasa J3 kami may seminar, dahil yung marami ka ng present, ang nai-present ko yung total municipal clearing, which is yun ang na-adapt ng Emergency 2007, 2007, yung total municipal clearing, ginawang area clearing, So, yung area clearing na yun, sa akin, isip yun, paano ang strategiya. Now, dahil nga nagbutuan, marami senior, napalitan lang yung pangalan. But the whole concept, nadagdagan man, pero that is my concept. Now, sabi ko nga, alisin yung combat scoreboard. Alisin yung combat scoreboard. Nagtalo pa nga kami ni General Balada dyan eh. Ayaw niya kasi alisin yung total scoreboard at saka yung budget 30,000 per barangay. Sabi ko alisin yung 30,000 per barangay because that's part of corruption, and another, nawala ng gana yung mga sundalo because alam nila may pondo ni piso hindi nakarating sa kanila. Naging corrupt pa yung officer, naging ineffective pa yung sundalo. So, mali, di ba? Now, itong NTF-ELCAC, hindi ko nalabutan yan, kaya hindi ko alam kung may corruption o kwan. Pero, I'm sure may corruption talaga dyan. I'm sure may corruption dyan. Pero mayroon tayong formula dyan.
how to maintain the peace and orders in the Republic of the Philippines. May pure formula ako dyan. So yun lang, maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat.